Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, umiyak si Olivia na iniuwi ni Froilan na tatalon sana sa tulay dahil malaking utang at pagkalugi ng kumpanya nila. Pagkatapos na mapahinahon ng binata ay nag-alok ng tulong at humingi ng tawad si Olivia sa papa niya. Dahil hindi sinabi ang totoong kalagayan ng negosyo nila. Hindi basta nawala ang pagdududa kung ano talaga ang hangarin niya at unti-unti nang naging malapit ang isa't isa hanggang tinanggap ni Olivia ang binata. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Mapapagod ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Hindi pa rin nagbago ang kapatid ko. Kakausapin ko na naman. Kumikirot talaga ang ulo ko. Pilitin kong makatulog. Pupunta ako na magpareseta sa doktor ng bitamina dahil mahinang katawan ko. Kaya sumasakit ang ulo ko. Napansin ko na masaya ka sa mga lumipas na araw. May dahilan ba ang pagsasaya mo na nahahalata ko? Dati na rin na masaya ako, Mama. Yan ang pinupuri sa akin ng mga empleyado. Kaya malapit ako sa kanila. Yan talaga ang dapat. Ang makapagtrabaho silang mabuti kung malapit ka sa kanila. Pero hindi kaya si Olivia ang dahilan? Ano? Tignan mo ang pagtawa mo. Kung tatanggapin ka, magpakasal kayo agad. Sabik na kayong magkapo, Mama? Matanda na ako, Froilan. Sana ay may marinig na iyak na bata. Nasa sa atin na ang lahat ng kasaganahan. Darating din ang panahon na yan, Mama. At malapit nang mangyari.
Wow! Mabilis na masinso ang kumpanya. At malaki ang iyong pakinabang. Talagang bilib ako sa'yo. Ang galing mong magturo sa akin. Talagang matalino ka. Ay, excuse me. May bisita ka pala, Ate Olivia. Christine, kanina ka pa namin hinihintay. Si Froilan, isang kaibigan. Siya si Christine, ang kapatid ko. Oh, maalala ko. Sinabi ni Mama noon nang pagpunta niyo sa bahay, pareho kayong maganda. Ay, talaga bang maganda ako, Kuya Froilan? Oo, talagang maganda ka. Gaya ng sinabi ko kagabi, Christine. Magtulungan tayo na mamahala ng kumpanya. Pero hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya mo yan. Magtiwala ka sa kakayahan mo. At tutulungan kita. Oo, maraming salamat. Empleyado ba ng kumpanya si Kuya Froilan, ate? Kung ganon, di lagi tayong magkita. Uminom na ako ng gamot. Pero kumihikirot pa rin ang ulo ko. At humiga na ako dito sa sopa sa kwarto ko. Hindi ko pa naisarado ang pinto. Nahihilo ako kapag bumangon ako. Gaya ng pinangako ko, Papa. Magbabago na ako. Salamat at pinakinggan mo kami ni Olivia. At mas lalo na aasenso ang kumpanya kung magtulungan kayo sa pamamahala. Lagi pa doon si Froilan? Sa opisina, Pa? Hindi, di ba sinabi ko na sa'yo? Bakit pa? Kumikirot. Para akong mamamatay. Diyos ko. Ako pa ang binigyan niyo ng sakit na ganito. Ngayon pa ako naging balisa. Mahirap akong makatulog. Kahit napagod ako sa dami ng ginawa ko doon sa opisina, inaalala ko pa si Olivia. Ang akala ko ay hindi ko na makakamit ang pag-ibig niya noon. Pero sumisiksik sa isip ko si Christine. Pero hindi dapat ang nararamdaman kong ito. Hindi pwedeng matukso ako. Girl, I need you. I need your love. Oh, Olivia, ngayon ka lang atrasado na gumising. Halika na, sumabay ka ng mag-almusal. Masama yata ang pagkising mo, Ate Olivia. Nakasimangot ka. Hay, masira ang ganda mo pag ganyan. Masakit pa ba ang ulo mo? Kumikirot pa ang ulo ko. Parang mabibiyak ang ulo ko sa sakit. Lagi na lang sumasakit ang ulo mo. Parang lumalala ang kalagayan mo. Magpasuri ka sa doktor. May ininom na po akong pain reliever, Papa. Pagod lang siguro ito. Kawawa ka naman, ate. Hindi bale, tutulong ako sa pamamahala ng opisina. Kung di mo kayang magtrabaho, magpahinga ka. Kaming dalawa na lang ang bahala doon sa opisina. Dalawa tayo, Papa. Oo nga pala, Ate Olivia. Pupunta kaya si Kuya Froilan? Hindi ko alam. Hayaan mo. Tatawagan ko siya mamaya. Ikaw naman pala.
Bakit si Olivia, Christine? Ay, napagkamalan mo yatang ako si Ate Olivia ah. Ay, may pagkapareho kayong dalawa? Natural, dahil magkapatid kami. Pero, mas maganda ako. Palabiro ka pala. Pero mabuti yan. Dahil masaya kang kausap. Masyadong napagod si Ate Olivia. Naaawang ako sa kanya. Mas mabuti kung magtulungan kayo na mamahala sa kumpanya ninyo. Ang problema nga lang, hindi ko pa kabisado ang gagawin o trabaho dito. Inuuna ko kasi ang barkada. Pero pupuntaan ko pa mamayang konti. Ano na bang oras? Tanghali na pala. Si Froilan ang tumatawag. Hello? Olivia, nandyan ka pa ba sa bahay nyo? Oo, nakahiga pa. Baka hindi pa ako gising kung hindi mo ako tinawagan. Ano bang nararamdaman mo? Masyado ka naman nag-aalala. Mabuti ng pakiramdam ko. Kailangan ko lang ng pahinga. Huwag ka namang sobrang pagpagod. Hindi bali. Nandun naman si Christine na tutulong sa'yo. Salamat naman. At namulat na si Christine. Yun ang hinihintay namin ni Papa sa kanya. Kung alam mo lang, Froilan. Ayaw kong nag-aalala ka. Lalo na at iniisip ko ang kaligayahan mo. Dumating na pala kayo, Papa. Nanggaling ba kayo sa opisina? Pero bakit hindi niyo kasabay si Christine? Naglakwat siya kasama ng mga barkada niya. Intindihin na lang natin siya. Dahil hindi pa sanay. Naiintindihan ko yan, Papa. Kailangan niya talagang maglakwat siya. Oh, kumusta naman ang pakiramdam mo, Olivia? Magaan na rin ang pakiramdam ko, Papa. Papasok na ako bukas. At si Froilan, pumunta ba doon sa opisina? Nadatnan ko sila ni Christine doon sa opisina mo. Napakasaya ang kapatid mo. At sobrang pinupuri niya si Froilan. Parang hindi malinaw ang ikinikwento ninyo, Papa. Ano naman ang pinupuri ng kapatid ko sa kanya? Dahil ba gwapo, matalino at gentleman? Nandyan na lahat. Huwag mong sabihin na nagsiselos ka sa kapatid mo. Si Papa talaga. Kailan pa na alam ko ang magselos? Basta para sa kapatid ko, masaya na ako, Papa. Olivia, Muntik nang hindi ko tinanggap si Froilan. ang ibig mong sabihin, hindi mo mahal si Froilan? Ano ba yung sinasabi ninyo sa akin, Papa? Mahal na mahal ko si Froilan. Dahil nasa kanya ang lahat ng hinahanap ng isang babae sa kanya. Pagkatapos natin maghapunan, saan pa tayo pupunta? Di kahit maglakad-lakad pa tayo sa parke. Pero kung gusto mo akong dalhin sa bar, pwede rin. Christine, umiinom ka ng alak? Paminsan-minsan lang naman. Mga adik ang kabarkada ko. Kaya muntik na nga akong napahamak. At muntik na rin akong samantalahin nung lander na yon. Nanliligaw ba sa'yo? Nanliligaw sa akin pero hindi ko siya gusto. Umutang ako sa kanya dahil hindi ako nakahingi kay Ate Olivia. At iba ang hinihingi kapalit. Mabuti na lang. Hindi siya nagtagumpay sa kanyang hangarin sa'yo. Hindi naman. Dahil hindi man ako pumayag. Ay, nakakahiya. Nagkwento na ako sa'yo. Oo nga pala. Nagsama na ba kayo ni ate na namasyal? Oo.
Pero ilang beses lang. Dahil pareho naman kaming busy sa negosyo. Girl, I need you. I need your love. Parang hindi ko namalayan ang pag-uwi mo kagabi, Christine. Pumunta ka ba sa bahay ng isang kaibigan mo o barkada mo? Baka maaga kang nakatulog, ate. Kahit si Papa, hindi niya namalayan ang paghatid sa akin ni Kuya Froilan. Ang akala ko, barkada mo ang kasama mong naglakwat siya kagabi. Si Kuya Froilan. Ako ang nagpasama. Tamang-tama na natapos na ang meeting niya. Masaya siyang kausap. May respeto. Talagang mabait si Froilan. Lagi raw kayo magkasamang namamasyal. Parang nakadama ako ng pagsiselos ah. Ano? Ay, naku. Baka maniwala ka. Ang totoo, hinintay ko na sabihin niya na manligaw sa'yo. Ha? Naku, pilya ka talaga. At saka naikwento ko sa kanya ang buhay ko. Lahat, kinuwento ko. Pati yung pag-utang ko kay Lander na iba ang sinisingil. Ano? Naikwento mo sa kanya? Oo, kaya nahihiya na tuloy ako. Pero wala na akong nagawa dahil tapos ko nang sinabi. Mabilis ka palang turuan. Pareho kayo ng ate mo, matalino. Matalino kami. Pareho kami na maganda. Sa tingin mo, Kuya Froilan, sino ang mas maganda sa amin? Parehas kayo maganda. Oo naman, pero may mas maganda. Yung totoo ang sabihin mo. Sino ang mas maganda? O di ikaw? Oo, totoo. Oh, Ate Olivia, narinig mo? Narinig mo ang sabi ni Kuya Froilan? Maganda raw ako. Talagang maganda ka, Christine. At matalino. Basta magtiwala ka sa kakayahan mo. At maging magaling ka na mamahala ng kumpanya. Yan ang hindi totoo. Mas matalino ka, ate. Wala akong tiwala sa sarili ko kung wala ka. At anong silbi ng itinuro sa'yo ni Froilan? Ha? Ay, Ay, uy, nagulat si Kuya Froilan. Totoo naman ang sinabi ko, Froilan. gaya ng sinabi ni Olivia, Christine, magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Kailangan na mapag-aralan mo ang diskarte. Ang sarili mong kakayahan. Yung hindi ka umaasa sa akin. Oh, umiiyak ka, Olivia. Wala nang problema sa kumpanya. Dahil tinutulungan ko si Christine na mamahala sa kumpanya. Papa, nasasaktan ako. Pero nakahanda ako na magsakripisyo para lang sa kaligayahan ng kapatid ko. Pero Nasaksihan ko ang saya ni Christine habang nagtatrabaho sila ni Froilan. Hindi ako nagkamali ng hinala na mahal ng kapatid ko si Froilan. pero magkasintahan kayo ni Froilan. Alam ninyo, si Froilan ang kasama ni Christine na namasyal. At hindi namin ni Froilan na magnobyo kami. Anong ibig sabihin nun? Si Christine ang totoong mahal niya.
Hindi mo namalayan ang paglapit ko sa iyo dito sa terasa. Alam ko na hindi ang korporasyon ang gumugulo sa isip mo. Ay, may kasalanan ako kay Olivia, Mama. Nagkasama kami ni Christina na masyal. Pero hindi ko sinabi na magnobyo na kami ng kapatid niya. Huwag mong sabihin na may pag-ibig ka kay Christine. Maganda ang kapatid ng nobya mo at hindi kita masisisi. Pero hindi dapat. Pero ang totoo, hindi maiwasan, Mama. Mahal mo na ba si Christine? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino. Pero sigurado ako na si Olivia ang mahal ko. Huwag kang patutokso kay Christine. Dahil isa kang kilalang negosyante. At hindi yan ang makakasira sa karangalan mo. Kilala ka na negosyante, Froilan. Mabuti ka sa pagkakakilala ko. Pero kapakanan ng dalawang dalaga ko ang iniisip ko. Mahal na mahal ko si Olivia, Sir Lauro. Kaya huwag ninyo akong pagdudahan. Pero hindi may pagkakaila na may nararamdaman sa iyo si Christine. Mr. Sacramento. Naaawa ako kay Olivia, Froilan. Umiiyak nang makausap ko siya. Nasaktan siya nang masaksihan na masaya kayo ni Christine. Parang yung bunso na dalaga ko ang kasintahan mo. Si Olivia ang nobya ko, sir. Pero nung nagkasama kayo ni Christine, hindi mo inamin ang relasyon ng kapatid niya. At yun ang hinintay niya, Froilan. Pinaghihinalaan niyo ba ako na may ibang pakay ako kay Christine? Mahal ko ang mga anak ko. At hindi ko gusto na may masaktan kahit isa sa kanila. Maintindihan ko kayo. Sana hanggang dyan lang. Nire-respeto ko ang pagkatao mo, Froilan. Dahil malaki ang utang namin sa iyo. Huwag niyong isipin yan, sir. Wala akong hangad na samantalahin si Christine. Hindi ko gustong masaktan siya. At hindi ko rin gusto na masaktan si Olivia na nobya ko. Patawarin mo ako kung hindi ko sinabi kay Christine na magnobyo na tayo. Makukonsensya ako dahil naramdaman ko na umaasahan na pareho kami na may naramdaman. Aaminin mo ba na umiibig ang kapatid ko sa iyo? Hindi mo pa sinabi kung napatawad mo na ako. Froilan, hindi na kailangan na sabihin ko pa. Alam mo na mahal kita. Pero nakahanda ako na magsakripisyo. Olivia. Kalimutan mo na ako. Ibaling mo na ang iyong paningin kay Christine. Pero, nag-usap na kami ng iyong papa. Bakit ang papa ang isipin mo? Hindi kaya importante ang nadarama ko na nobya mo? Ikinalulungkot ko. Hindi ko gusto nasaktan ka. Ulitin ko. Nakahanda ako na magsakripisyo. Kailangan ni Christine ang iyong pagmamahal. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero importante sa akin ang kaligayahan ni Christine. Ang gusto ko, maging masaya kayong dalawa.
Hindi ko inaasahan na ganito kabilis na mawala sa akin si Olivia. Mahal na mahal ko siya. At mahal din niya ako. Pero, bakit kailangan isakripisyo niya ang pagmamahal niya para sa akin? Para lang kay Christine. Ano ba naman ito? Uliran na kapatid. Pero hindi ko alam ngayon kung ano talaga ang nararamdaman ko, Christine. Si Christine ang tumatawag. Ano ang gagawin ko? Hello? Froilan, pwede ba tayong magkita? Sorry. Gusto kong mapag-isa. Ayaw ko nang madisturbo. Galit ka ba sa akin? Pero anong kasalanan ko sa'yo? Ay, sandali lang. Parang lasing ka Halata ko sa boses mo. Nasaan ka ba? Christine, anong gagawin ko? Hindi kaya sinusubukan ako ni Olivia? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na pangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Mapapagod ang Puso Ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Romance, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.